Si Andrew at ang kaibigang robot na si R7, sa isang tahimik na baryo malapit sa tambakan ng lumang makina. May isang batang kakaiba sa lahat. Ang pangalan niya ay Andrew. 8 taong gulang pa lang si Andrew, pero, napakagaling na niyang mekaniko. Habang ang ibang bata ay naglalaro, si Andrew naman ay abala sa pagkukumpuni ng sirang radyo, sira-sirang cellphone, at kahit mga blender na ayaw nang umikot. Isang araw, habang nangangalakal sa tambakan, may nakita siyang kakaiba, isang lumang metal na kahon, may hugis na parang katawan, may bilog sa gitna, parang mata. Wow! Bulong ni Andrew, para itong robot. Agad niyang dinala ito sa kanilang maliit na bakuran, ginamitan niya ng mga tornilyo, wires, at lumang baterya. Ilang araw siyang walang tigil sa pag-aayos, hanggang sa isang gabi. Ako si R7, salamat sa pag-aayos, Andrew. Napatalon sa tuwa si Andrew, nagsasalita ka, astig ka. Simula noon, naging magkaibigan sila. Si R7 ay natutong maghugas ng pinggan, magwalis, at kahit magtanim ng gulay. Pero habang tumatagal, napansin ni Andrew na madalas mapatigil si R7, para bang, may iniisip ito. May problema ka ba? Tanong ni Andrew. Tahimik si R7, at mahinang nagsalita. May mission ako, pero hindi ko maalala. Dinala ni Andrew si R7 sa lumang observatory sa tuktok ng bundok. Doon, may mga sirang computer at antinang nakaturo sa langit. Biglang lumiwanag ang screen sa dibdib ni R7. May mensaheng lumabas, mission, hanapin ang batang kayang magbigay ng ikalawang buhay sa akin, ang batang may malasakit sa sirang bagay at pusong dalisay. Ngumiti si R7, tumingin kay Andrew, ikaw pala ang misyon ko, hindi mo lang ako inayos, binigyan mo ako ng buhay. Niyakap siya ni Andrew, kaibigan tayo, R7, dito ka lang. Mula noon, si R7 ang naging kaibigan ng buong baryo. Tinutulungan niya ang lahat, sa taniman, sa eskwela, at sa mga sirang gamit ng kapitbahay, at si Andrew, lumaki siyang isang henyo, nagtayo siya ng tech workshop para sa kabataan, para maturuan ng ibang batang katulad niya, na sa bawat sirang bagay, may pwedeng buhayin,